ito ba yung sinasabi ni Manong Ted na hinahanap niya yung kamaritresa natin? Kaya ngayon hindi talaga maritres ko. Maridos. Maridos. O, dito na tayo. Parang may nakikita akong mga gwapo dito. Hindi ko Naugod lang sure. ng tikas. Yun. Oy. Wow, maka-arte. Kaya pala hindi ka naging artista. Yes. Oo. Magaling ka na Magbalita, pwede na. Oo. Okay. Ano, Tito sila Alvin. ang bearer ngayon Oo, ng eto na nga. liham. Pag-uusapan natin ngayon, medyo seryoso. Heto po, hindi pang chikahang marites to, definitely, pero kwentuhan ng Maritres! Alright, sige. Ito, pakinggan yung maigi at gusto ko malaman ng inyong mga opinion at mungkahi dito. Okay. Sobrang sweet namin ni tatay, pero ngayong dalagitan na ako, parang may mali na. Bunso po ako at nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid, kaya hindi nakapagtataka kung bakit paborito ako ni tatay. Sweet po siya, maalaga, at ibinibigay halos lahat ng hiling ko. Nung bata po ako, normal lang ang magkandong, yakap at kiss sa lips. Pero ngayon, grade 8 na po ako, dalagitan na, at kahit mahal na mahal ko po si tatay, hindi na ako komportable sa parehong lambing na ginagawa niya sa akin. Hanggang saan po ba dapat ang closeness ng isang tatay sa anak na dalagitan na? Paano ko po sasabihin ang nararamdaman ko nang hindi siya masasaktan? Mali na po ba talaga o ako lang ang nag-overthink? Conscious daughter. Okay. Okay. Siguro simulan ko na. Ako kasi, I had a very, very close relationship with my papa. Kaso hindi kasi kami umabot ng matagal. Dahil 16 pa lang ako, ay namatay na ang tatay ko. Pero pagdating sa sitwasyon mo, conscious daughter, kasi medyo maselan itong usapin na ito, no? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng iyong tahanan. Pero para sa akin, let's just keep it short, for me, para sa akin, ang relasyon ng tatay at ng anak, whether babae, lalaki, it doesn't matter to me kung anong gender ha, ang mga sensitibong ganitong klaseng pag-uusap ay tanging kayo lang ang makakapag-gauge. Parang wala akong masasabi Totoo. na maaaring makatulong or hindi makatulong sa'yo kasi ikaw lang ang makakaalam yan. Tama Oo. naman yun. Ako ganun din, ano, ang affection naman can be very healthy within the family, 'di ba? Doon nga na nagbi-build ng confidence, sabi nga ng mga ibang tao, 'di ba, yung mga kabataan kapag alam nila sila ay nurtured at mahal na mahal ng kanilang mga magulang, may physical touch, ganun ano. Pero dito, as long as sabi nga nila, may boundaries, 'di ba? Kung this time around si conscious daughter ay hindi na nakakaramdam ng kumbaga hindi na siya komportable doon sa sitwasyon, maaaring siya ay humingi na ng, kumbaga, kausapin niya yung tatay niya, 'di ba, na hindi na po ako komportable sa ganito. Alam mo, sabi nga nila, honesty is the best policy. Ganut pa man, kung talagang mag-anak kayo, kayo ay mag-ama, magkakaintindihan naman kayo. Oo. At saka sa pamilya, kasi naniniwala ako na ang tahanan talaga should be the safest space. Yes. No, para sa inyo. So kapag nahihirapan ka nang i-communicate yung sarili mo, medyo mag-gauge kayo niyan. Bakit ganyan? Bakit Diba? ganyan? Saan Oo. nagagaling? Ikaw, Jess, para sa'yo. Sa akin, katulad ng binanggit mo kanina, mahalaga na kasi kayo yung magde-determine kung paano yung dynamics ninyo. Pero kasi iintindihin din natin, nagbabago ang dynamics ng pamilya, lalo na kapag lumalaki o tumatanda Talaga ang ba? mga bata. Kasi ako meron akong mga kilala na talagang nagkikiss sila sa lips kahit tumanda na. Yes. At parang sa kanila walang mali siya. Basta I think it's a common consensual Yes. thing, no? Oo, Pero yun Jess, nga. you Yun were nga. saying. So kailangan, kung ikaw, kung okay ka pa sa ganon at feeling mo walang na-violate or pakiramdam mo, kampante ka pa sa ganung setup, then go as long as meron kang internal understanding, unawaan sa pamilya na okay lang yon. Pero kung ikaw, katulad ng binanggit ni Angela, hindi ka na kampante, hindi ka na komportable sa ganung bagay, I think pwede mo ring daanin na kausapin mo rin yung iba mong mga kasama sa bahay. O, Yung yung mga kapatid nanay mo. yung nanay mo, paano ko ba ito i-handle? Kung feeling mo ma-offend yung daddy mo. But at the same time, isipin natin, ito ay pamilya. Kung meron at meron kang pwedeng sabihan o kausapin, yun ay ang pamilya mo. Totoo yan. Diba? Naniniwala Totoo ko. yan. So dapat kaya yang intindihin ng tatay mo. At sa ama rin siguro,
kung halimbawang mag-open up ang iyong anak na medyo hindi na siya komportable, kailangan mo rin intindihin sa sarili mo na minsan ang affection hindi kailangang ipinapakita sa Physical. paraan na alam mo o dating nakasanayan ninyo. totoo yun. Meron pang ibang paraan ng pagpaparamdam na mahal mo ang iyong anak. Oo, agree. Vin? Ayun, Mama Dims, importante nga yun na meron tayong mother figure or father figure in that case. So, kailangan nandiyan yung parents natin or yung magulang natin para mag-guide sa atin habang lumalaki tayo. Pero as we grow older, lalong-lalo na pag pumapasok na ng teenager, nagkakaroon na tayo ng mga iniisip natin na medyo iba na yung situation. Changes Oo. physically, Nagkaka-inhibitions emotionally. kasi usually, di ba, pagka sa puberty, pumapasok ang inhibitions mo. Eh, nag-agree ako kay Sir Jess na ayun, kailangan natin ng may chance kasi na magtampo yung tatay. Oo. If ever na diretsuin mo or straighten mo yung sabihin. Pero kailangan mo siyang sabihin talaga if gusto na nating maayos yung situation or hindi ka komportable sa situation natin. So, sabihin lang natin ng diretso or kailangan natin kumuha ng mediator nga or mommy or other siblings na magsasabi ng mas maayos to sa parents. At the end of the day, I think pagdating sa ganitong klase ng sitwasyon, open communication is key. Yes, No? totoo, Kasi I agree. madalas maraming nawawala, lost in translation, ika nga kapag di kayo nag-uusap. Eh. Totoo. So pag-usapan, total ang pamilya naman ay dapat ang tanging mga taong nakakaintindi sa lahat ng pagdadaanan mo sa buhay. Kaya Yes. conscious daughter, huwag kang mag-alala kung ano man yung nararamdaman mo. Hindi yan invalid, lahat yan ay valid. Pero kapag meron, kagaya sa ibang bagay, pag meron kang problema or gustong isangguni sa isang tao, diretsuhin mo na Diretso sa mo kanya at sinasabi. huwag mo nang iikot pa sa iba. Oo. O ayan, sa Diba? mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanyang mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group na nakapin po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.